Innocent. Okay, Sora pa rin. Sora pa rin ang gold lane. Nga naman, savage performance. Napakaganda ng ginawa. May uulitin lang. And this time, we're talking about some of a better vision, some of a better map control play from SRG. This is a Yisun Jin and a Zipien na wala kang problema kung may nagtatago. May problema lang eh. Parang kapag sumipa, saan magagaling yung burst? Yun lang. Di ba? Hindi mo naman gugustuhin na kapag sumipa ka, biglang ulti si Stormy. Di ba? Parang hindi nyo naman ma-burst yun. Pero mas stun. Pwede. So tingnan natin paano to lalaroin ng SRG. Kasi when it comes to pokes, lamang ang Zetran sa early game. And even si Innocent, gusto niyang iparamdam kay Oheb na nakasabage nga ako kanina eh. Matakot ka sa hero na to. Pero ito rin si Sanford. Kahit pa, lugi talaga siya dyan eh, levels 1 to 3 eh. Alam niya na masasaktan siya sa CC. So, ginagawa niya yung kanyang best para umabot dun sa minion waves. Tumawag na ng tulong Or ni JB. Pwede ni Carl. Nandiyan si Carl. Inarangan si Yums. All in the process na pinapagalaw ng Team Liquid Philippines. Hindi tumama kay Sanford yung araw na yun mula kay Sikais. Walang nangyari. Wala lang nangyari. Maingat sila doon. Nung nakita nilang nandun yung isa't isa, sige, ayaw nilang mag-away, ayaw nilang magpansinan hanggang hindi pa level 4 na ngayon ay nag-level 4 na rin si Kais. Lamang dito, si Carl TC kasi mag-level 5 na siya, pero sumisilip si Yums. Ako po si JP, ano? Innocent din. Nandiyan na rin si Innocent na magamit ang ultimate Yusuf yan. Carl TC is now. Appraiser's drop. And there comes the first blood. Yums is gonna go down. JP as well. Si Kais will get a third kill. Counterplay. Sanford na ipit sa apat. And SRG will take the lead. Nakikita natin dito na malaking threat yung ultimate na meron si Stormy. Not just yung vision, but because of the stun. And for Liquid, nakita natin na because of that CC nitong si Cram, nangangaray din si Kuya Carl. Sakit na siya. Imagine, kahit pa friendly niyan, naman natin maangas, alam natin kung gaano kamunat, pero sisi nga kasi, may panunaw, kumbaga, Tinuunaw yung mga lamig-lamig sa likod ni Kuya Carl eh. pinasahe. Usapan hilot lang, pero ginamitan ng yoyo eh. Sakit nun, pero dito sa baba, masakit din. Si Sanford, pero again, kaya pa rin i-sustain to ni Cram. 1-1 ang score natin dito when it comes to the kills. Pero for SRG, gusto nilang makaangat ngayon eh. Kasi double marksman setup pa rin ang Team Liquid. Bagay, agahan mo na. Late game, ang hirap eh. Uy, Yung trigger! hindi mabigyan doon, sige, target. Hey! OG, wala kay Nari JP. Wala siyang tinamaan doon. Dapat rin siya nagamit eh. RPC, appraisal shot, hindi tumama kanina. Ngayon si Yums, masinusubukang abutan at patayin. Pero, bigla na lang, tinitkundo, babalayo. At nakakatakas pa itong si Yums. Grabe yung mga counter plays. Yung mga counter engage. Medyo malalim yata si Cram. So napilitan siyang gumamit ng vengeance. But Cram is still alive. Di pa rin natin alam sino bang lalamang dito. Pero for SRG, parang nakalamang sila ng kill score. Sino namatay? Kanina ba yung si Sanford at si JP during the first turtle? Okay, so may 1K. Sino ka na 1K gold lead? They could ask for more if you're SRG. Ito yung gusto mong mangyari, pero kulang pa. Let's be honest. Kulang pa tong early game na to. Kailangan ma-dominate mo ng todo. Nanakawan si Carl. Ito yung simula nun. Nasimulan to nakawan itong si Carl TC. May turtle na paparating. Simula ni JP Crisanti. Diyan na rin si Carl. Yung sis there. Pero Walang ano yung retry gusto gawin? Wala rin retry si Casey. Kaya lalaban sila dun sa turtle. Masisecure ni Carl. Pero sa taas naman pala ang trabaho ng SRG. Sige, sa inyo na yung turtle kasi nagnakaw kami ng orange. Patayin na lang namin si Oheb. So this is a different approach mula sa SRG. Nice decision making. Nice trades from SRG. They know na hindi nila kakayanin yung turtle na yun. So therefore, they got the trade. Purify na gamit. Sakto naman din nakahanda si Innocent. Kaya parang ready mag-transform, no? Oo. Ready na namang pumatay si Innocent dito. But then again, for Liquid, ang masabi lang natin, medyo expected to sa early game. Na naman dahil kanila ay double marksman. Kasi yung may gamit pinanaligtas pa nila ni JP. Combo wala kay Sikais, Innocent at Stormy. Hindi na kinaya pa ni Oheb na
mabubuhay doon. Ito na naman yung nakikita nating mga plays mula sa SRG na kung saan i-maximize nila yung possible lead na pwede nilang makuha against Liquid as early as they can. Moving and revolving around Innocent. Ganito rin kanina. Si Innocent, siya talaga yung nagdadala dito kasi nandun naman din talaga yung damage output. Pero kasi, ganda rin ng KDA ngayon ni si Kiss. Diba, 004 para sa isang YSS na scaling hero din naman. So may balak siya na gamit yung MVP sa roam. Hindi ganun yun, di ba? Tama. Ang bilis kasi mag-MVP yan kapag roamer ka eh. Kasi vision call, di ba? Yung ikot mo sa mapa, sabi ni si Kais, so kayo mag-MVP. So YSS na ako. Vision na ako. Vision, may participation ako. Oo. Pag may vision eh. Kidding aside, gano'n kasi nangyari sa atin natin. Pag gusto mo mag-MVP, pag YSS ka, bilang dyan. Na double vision din pala. Tapos accepted ka. Diba? So, kita-kita mo talaga saan papunta ang Liquid. At ang hindi nakita ni Ohip, siya na naman yung pinunterian dito ng dalawang miyembro ng SRG. So, trade na naman. Turtle ulit ang makukuha dito ng Liquid kapalit ng buhay ni Oheb. And Oheb as of now is sitting at 0-3-0. Pinahihirapan ng SRG ang gold laner ng Liquid. Okay, at least sure tayo, hindi magagalit si Oheb. Kasi nakukuha naman ni Carl yung turtle. Nandito na nga sa gold. Hindi pa makuha yung turtle. Diba? Pero at least nakukuha nila. Kaso nga lang medyo alarming na kasi pangatlong beses na kay Oheb to. Yung scaling na inaasahan natin from that carry is very considered. Kasi lang rin sa Sunport, yung okay first stop. Nandiyan si Kais. Tumama yung shit sana pero sakit talaga ng damage. Traction post na ulit. Seriously, counterplay from that second ult. Kaya naman susugod mo na yung SRG. Bumagsak ang mga buhay. On a fourth time. Si Santi ay sinunod ng SRG. Kandi sila lang mag-design ng wipeout as early as 747. Kaya makakalamang ang SRG. A different approach para labanan ang Liquid. Mukhang nalaman na ng SRG kung paano sila mag-a-adjust, paano nila aatakihin to. And they are really controlling this game, dominating this game against Liquid. Tinatry to defend ni Sanford dun sa gitna. But eventually, kaya pa rin siyang patayin ng mga miyembro din ng SRG. Sentras mo na naman. Sumuko pa siya ng setup doon. Huli si JP lang. Sinubukan ni Santi. Pero, kapag ang si Cardi siya humabol. Matutulak nga lang sa bahagya ng Zen and passive. Nandun na. Yung passive dito. Yung spot. Pero wala masyadong damage. Hindi masasakta si Youngstone. Ipapagpag lang. Nandiyan lang si Gram para tumulong. Walang makukuha ang counter. Ang Team Liquid Philippines SRG. Sitting at a 6.4k gold lead. 10 advantage kill score. At yung mapa, kontrolado nila. Literal na malagbag ngayon ang SRG. Nag-focus sila dun sa gold lane ni Innocent. Pahirapan si Oheb at successful sila dun. After nilang mabasag yung torre sa taas, puntahan naman natin yung kabilang side lane ng Liquid, si Sanford naman. And Sanford din, they hirapan din siya ngayon, 1-3-0. Din siya ngayon, 1-3-0. Mukhang alam na nga talaga ng SRG paano atakihin, paano kukunin yung early lead against Liquid. 7k gold lead na ang meron dito mula sa SRG. Merong Lord, pero sa postura ng Liquid, mukhang lalaban pa rin sila. Susubok pa rin. Umuha ng possession na naman. Ang Innocent ba? Nagamit na. Second ult. Lala. Ang ganda si Innocent. Tumatilig pero nag-gram. Ang ganda si Innocent. Tumatilig pero nag-gram po yung formation na parang hindi naging synchronized. At walang nangyari doon sa gap na binado ng Cellular Red Giants. It's in go time for Team Liquid Philippines. Hindi pa rin. Tinitignan lang ni JP kung sinisimulan yung Lord. At nire-report na okay tayo sinimulan. 19k, 18k, Broken
Pinipray niya pala yung backlines dito ng Liquid. Wala man kanina dun sa likod si Oheb, pati si Sanji. Nakita natin na kanya-kanyang trabaho dito ang SRG para makuha talaga lahat ng panalo dito against Liquid. Ngayon na merong Lord, maghahabol dito si Carl. Nakita si Innocent, nandiyan si JB, pero the damage is not damaging kasi wala pa si Sanji at si Oheb. So focus muna sa depensa ang Liquid. Pero for SRG, sobrang namamaximize nila ngayon yung vision na nagagaling kay Stormy. Even from si Kais, dagdag pa natin yung stun na nanggagaling dun sa ultimate na yun ng isang Zetan. Another vision. Pop. Yung mountain shot or perhaps sa YSS, nagamit na yung traction pulse ni Sanji. Your team Liquid right now, nahihirapan yung maghanap ng paraan. Paano babangon dito? Unti-unting. Pinabaon ng Sailor Red Giants sa hukay ang Team Liquid. Pero in bias term, pinapaganda lang yung story na to eh. Kaya yun eh. Liquid kasi. Para mamaya epic comeback yung lalabas. Liquid, double marksman tayo eh. Double marksman tayo eh. Planado natin to. Kaya nga, group up yung pwedeng gawin dito ng Liquid. Sama-sama sila ngayon, pero maganda yung pwesto ni Yums, ha? Nag-aantay siya dito ng pwedeng pick-upin. Kasi alam din nila, kailangan nilang madaling tapusin to. Kailangan makuha nila. Nakita ni JB. Good check. Wala kay Sanji at JB. Tinignan nila. Maaaring nandito eh, kasi nawawala eh. Di natin makita nasan si Yums eh. Usually nasa harap mo yan, kaso wala eh. Nagtatago ngayon, so ibig sabihin may hinahanap at gagawing play ang SRG looking at the builds. Clearly, mga SRG at malayo ang difference when it comes to gold. 2K gold lead dun sa XP matchup, 3K sa chunk kill, 1-6 sa gold lead clearly. SRG has the lead. 15 seconds for the Lord. Susubukan ng Team Liquid to pull off something impossible. Kasi sa totoo lang, ang hirap pa rin alamin kung paano nila babawi dito. If they can pull off up until 18 minutes, baka di po mag-start. Lalong-lalo na, dun pa siguro makakakuha na ng lock item si Oheb. Itong si Sanji din, sinisimulan niya yung Lord ng SRG na merong hawak na 7K. Actually, to 8K na rin ang lead na meron sila. Pero tila ba, ready din ang Liquid. Lumaban rin sa nag-transform na. Simula ng laban, pero pag meron na Felix doon, yung sinapan, karagisi na yung bagay, pero may tayo lang ang JP. Yung sinimula na ito kang Olympic na dito si JP na agad-agad na first down ng mga members ng SRG. Bibitawan ng bahagya yung Lord. Hahawakan naman ulit. Habang yung member mula sa Team Liquid na nakatingin, ang nakatitig pa rin ang susubok si Carlito na kuhain at nagkawin ang objective mula sa Malaysian team. Wala si JP, wala din yung flicker ni Sanford. Samantala sa SRG ay kompleto pa ang kanilang mga resources. Nakita na ngayon si Crown first down. Oy, nagkakita rin dami si Moa. Wala agad yung CC Comics down. Meron din sa likod. Nakakuha ng magandang targets. OM Sanji, JB Carl is down. Sanford alone. Dahil tulitin, umatras. May sipat. Wala kay James Domino. Liga para abutin si Sanford. Kasi JB na lang ang mag-isa. Dedepensa para sa base. Naging Liquid Philippines kinakaya. Sinusubukan. May immortality. Sinusubukan. Mawawala yung immortality. Pero yung Torre, pamagsak na ng diretso. Ayun, si Papalayo. May millions mag-isa. May karaman pa. Hindi na ilayang pa doon. Mukhang tapos na. And SRG will tie the series. Welcome to Absolute Cinema. At different approach na ipapakita dito ng SRG. At dahil dun, Absolute Cinema
hindi natin dinig-dive. Kapag may tinesting ang Team Liquid, baka doon magbago. At sinagot din naman ang bagong luto rin ng SRG. Something about Liquid's draft just does not click. Sabihin natin yes, comfortable sila sa gatot,